luscious, golden, and aromatic. Wala nang masasarap pa sa mangga ng Pilipinas. Masaganang ani at malulusog na isda. Nagbabalik ang Knowledge Management Office para sa panibagong usapin dito sa ICT. Sa nakaraan nating episode, pinag-usapan natin ang usapi patungkol sa produksyon ng gube sa modern campsites. Ang mangga ay kabilang sa 5 pinakatinatanim na prutas sa buong mundo. Bagaman ito ay matandang uri ng pananihin, kakaunti lamang ang batid tungkol sa pinagmulan nito. Sa Pilipinas, ang mangga ay tinuturing na pambansang prutas. Ayon sa kagawaran ng agrikultura, ito ang pinakamahalagang ani sa bansa, kasunod ang saging at ang pinya. Batay sa dami ng inululuwas nito or export volume. 3 ang kilalang variety ng mangga sa bansa. Ang Pico, ang Cachamita o Indian Mango at ang Carabao Mango. Dahil sa natatanging bango at sarap nito, ang Carabao Mango ang nananatiling pinakadominanteng uri at ang tanging variety na iniluluwas natin sa ibang bansa. Sa kabuuan, mayroong tinatayang 500 hanggang 1,000 variety ng mangga sa buong mundo. Ngunit, hanggang ngayon ay hindi pa rin matiyak kung ilan sa mga ito ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Sa aming pagbisita sa Santa Ana, Pampanga, nagkaroon kami ng pagkakataong makapanayam si Ginoong Rodelio Palma, ang Provincial Chairman ng Region 3 Mango Stakeholders Incorporation. Nagbahagi siya ng mahahalagang kaalaman tungkol sa mga best practices ng industriya. Gayon din ang mga siyentipiko at tamang pamamaraan sa paglilinang ng mangga. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Rodelio Palma, taga Santa Ana, Santa Maria, Pampanga. Isa po akong chairman sa isang organisasyon. Ang pangalan po ng organisasyon namin, Abi-Abi Magpapali at Magmamangga Farmers Association. Ngayon po kasalukuyan po sila nag-spray at papabulaklak po sa mangga. Pero ang iba po ngayon, kasalukuyan po ma-harvest. Pero ngayon po medyo nahihirapan kami ngayon sa mga flower po. Lalong-lalo na po dito sa mga insektong kalaban namin. Kaya po binabalutan namin ng mangga at babaging po kami. Pag di po kami gumamit ng bagging, lalo na po sa panahon ngayon, nandito na po ang sisiplay. Kaya ang ginagawa po namin, binabalutan namin ng mangga. Yun lang po ang the best na solusyon para hindi masira yung mangga namin. Kasi po, dinanas po namin yan, hindi po kami nagpabaging. Unang-una po, malamig pa ang panahon. Ang sisiplay po yan, dumarating po yan yung taglamig. Pero napakahirap pong kalaban, lalo na po ngayon, nakadapo na naman ang sisiplay. Kung di ka magbalot ng mangga, paano yung nasisira yan? Ginastusan mo yan, tapos masisira lang sa lupa. Diba? Kaya dapat talaga, pinaka-the best dyan, magbaging tayo. Ito, ang naninira dito, fruit fly. Makikita mo yung fruit fly, parang honeybee. Yung kakulay din ng honeybee, yung sekto. Wala na tayong choice dito. Buong Pilipinas, problema talaga baging. Balot sa mangga na lang. Ang chemical, hindi na tumatalab sa seed fly. Immune na. Ito yung kagandahan ng nakabaging yung mangga mo. Malinis. Maganda kutis. Pag sa babae, morena. Napaka-inspiring malaman ng best practices mula kay Sir Rodel Palma. Pero alam niyo ba, may isang taong malaki ang naiambag sa pagpapalago ng industriyang ito. Hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Siya ay walang iba kundi si Dr. Ramon Barba, isang national scientist noong dekada 70. Ang mga mangga sa Pilipinas ay namumunga lamang sa isang beses sa isang taon. Seasonal, ika nga. Pero dahil sa ferocity at talino ni Dr. Barba, nadiskubre niya ang paggamit ng potassium nitrate upang mapabulaklak ang mga puno kahit hindi pa nila panahon. Pero alam mo ba, dahil sa imbensyon ni Dr. Barba, narito ang ilang facts na tiyak na magpapamangha sa inyo. Una, ang year-round harvest. Dati, kailangan natin maghintay ng isang taon para sa mga mangga. Ngayon, dahil sa flower reduction technology, nakakaani na tayo ng hanggang 3 beses sa loob ng isang taon. Pangalawa, the world's favorite. Hindi lang tayo ang nakinabang,
Ang teknolohiyang gawang Pinoy ni Dr. Barba ay ginagamit na rin ngayon sa ibang bansa tulad ng Mexico, Brazil at mga bansa sa Africa. Pangatlo, patented but free. Alam niyo ba na pinatunayan ni Dr. Barba ang kanyang malasakit nang piliin niyang huwag manghingi ng royalty sa kanyang patent? Ginawa niya ito para malayang magamit ng mga maliliit na magsasaka ang kanyang teknolohiya nang walang babayaran. At ang panghuli, ang export powerhouse. Dahil sa bilis at dami ng ani, naging pangunahing export fruit ng Pilipinas ang mangga na nagpapasok ng bilyong-bilyong piso sa ating ekonomiya. Mula sa mga turo ni Ginoong Palma sa Santa Ana hanggang sa siyensyang iniwan ni Dr. Ramon Barba, iisa ang mensaheng nais iparating. Ang manggang Pilipino ay hindi lang basta prutas. Ito ay produkto ng talino, sipag at malasakit sa kapwa. Kaya sa susunod na makatikim ka ng matamis na manggang Pinoy, tandaan mo, ito ay bunga ng isang revolusyong nagsimula sa isang simpleng pangarap para sa magsasakang Pilipino. Kaya't muli ninyo kaming samahan sa mga susunod pa na episode para sa mga panibagong usapin dito lamang sa ICTV. Kita-kits! Masaganang ani at malulusog na isda.